Nang pumasok ako sa silid hukuman noong umagang iyon, nagroll ang mata ng anak kong si Dawn at bumulong ng tila pagwawalang bahala sa asawa niyang si Dave. Ngunit may nangyaring hindi pangkaraniwan. Tumingin pataas ang hukom, nanlalamig ng lubos at bumulong ng hindi makapaniwala, siya nga. Nanahimik ang buong silid hukuman. Wala sa kanila ang may alam kung sino talaga ako hanggang sa sandaling iyon. Binago ng paglilitis na iyon ang lahat. Ako si Maeve. 69 na ako at hanggang ilang buwan lang ang nakalipas, isang karaniwang lola lang ako. Tuwing umaga, nagigising ako ng alas 6, nagkakape sa parehong basag-basag na tasa na ginamit ko ng 20 taon, at tumitingin sa bintana ng maliit kong kusina habang didiligin ko ang mga African violet na sobrang mahal ng yumaong asawa ko. Isang payak at inaasahang buhay na puno ng maliliit na ritual na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Sa loob ng 40 taon, ako ang inang nagsakripisyo ng lahat para sa nag-iisang anak kong babae, si Dawn. Nagtrabaho ako tuwing gabi sa paglilinis ng mga opisina, nagbenta ng mga homemade cupcake tuwing katapusan ng linggo at nagtahi ng mga damit para kumita ng dagdag na pera. Ginawa ko iyon lahat para makapagkolehiyo siya at magkaroon ng buhay na hindi ko naranasan. Nang pakasalan niya si Dave, isang mayabang na lalaking hindi kailanman nagsabi ng mabuting salita sa akin, nilunok ko ang aking pagmamalaki at tinanggap sila sa aking bahay tuwing linggo na may nakahandang hapagkainan at ang aking pinakamagandang ngiti. Akala ko na matapos pumanaw ang aking asawa, mas magiging malapit kami ni Dawn. Napaka-inosente ko noon. Sa halip na maghanap ng ginhawa sa aming pagsasama, nagsimulang tingnan ako ng anak kong babae bilang isang pabigat. Ang mga pagdalaw niya ay naging sapilitan at malamig. Ang mga tawag niya ay hindi na gaanong madalas, at ang mga dahilan niya para iwasan ako ay lalo pang nagiging malikhain. Ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko ay dumating noong isang maulap na Huwebes ng Oktubre. Inihanda ko ang manok at dumplings na gusto niya, yung klase na inabot ako ng ilang oras para gawin. Pero palaging napapasaya siya noong bata pa siya. Inilatag ko ang pinakamagandang mantel ko, yung may bordang ginawa ko noong siya'y teenager pa, at bumili pa nga ako ng sariwang bulaklak para sa gitna ng mesa. Nang dumating sila, pumasok si Dave sa bahay ko na para bang siya ang may-ari, umupo ng maluwang sa armchair ng yumaong asawa ko, at binuksan ang telebisyon nang hindi man lang bumabati. Suot ni Dawn ang berdeng bestidang ako mismo ang bumili para sa kanya, pero ang ekspresyon niya ay kasing lamig ng yelo ng Enero. "Makailangan nating mag-usap," sabi niya sa boses na iyon na nabuo mula nang siya'y magpakasal. Isang boses na parang hindi niya. Umupo siya sa gilid ng upuan na para bang nagmamadali ng umalis. "May desisyon na kami ni Dave," patuloy niya habang nakaupo siya sa sopa, nakatitig sa telebisyon. "Masyadong malaki para sa iyo ang bahay na ito. Hindi mo na ito kayang alagaan ng mag-isa at kailangan namin ng mas malaking lugar para kapag nagkaanak na kami. Nakahanap kami ng perpektong retirement community para sa mga taong kasing edad mo." Pakiramdam ko ay parang bumuka ang lupa sa ilalim ko. Ito ang bahay kung saan unang naglakad si Dawn, kung saan namin ipinagdiwang ang bawat kaarawan, kung saan siya namatay habang hawak ang kamay ko. Bawat sulok ay naglalaman ng aming pinakabanal na mga alaala. Bawat larawan sa pader ay nagsasalaysay ng aming kwento. Pero Dawn, ito ang aming tahanan. Nandito ang lahat ng aming mga alaala. Pagmamakaawa ko, nanginginig ang boses, nabibiyak ang bawat salita habang lumalabas sa aking bibig. Ang mga alaala ay nasa puso hindi sa mga pader. Ang tugon niya ng malamig na tila nagpatuyo sa akin hanggang buto. Bukod pa rito, may mga aktibidad ang komunidad para sa mga taong katulad mo. Mas mabuti para sa iyo roon. May makakasama ka na kapantay mo. Ngumiti si Dave ng may kasiyahan habang sinisiyasat niya ng tingin ang mga silid na para bang siya na ang may-ari. "Ito ang pinakamabuti, Ginang Maeve," dagdag niya kasama ang peking ngiti na labis kong kinamumuhian. "Aasikasuhin namin ang lahat ng papeles, huwag kang mag-alala sa kahit ano." Nabiyak ang puso ko sa libong piraso. Ang sariling anak ko,
Ang batang inialay ko ng aking kabataan, kalusugan, at mga pangarap ay tinataboy ako sa sarili kong bahay para ibigay ang tahanan ko sa kasuklam-suklam na lalaking iyon. Nanganganib ng bumagsak ang mga luha, ngunit pinigilan ko ang mga ito. Hindi ko bibigyan sila ng ligaya na makita akong umiiyak. Kailangan kong mag-isip, bulong ko sa kaunting dangal na natira sa akin. Wala nang masyadong pag-iisipan, ma, sagot ni Don habang tumatayo. Napagdesisyunan na ito, darating sila para tasahin ang bahay sa susunod na linggo. At pagkatapos noon, umalis na sila. Iniwan nila ang manok at dumplings ko na hindi man lang nila tinikman, ang mga bulaklak kong nangalanta at ang puso kong nabasag-basag sa mesa kung saan dati kaming masayang pamilya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naupo ako sa kusina at nakatitig sa mga larawan sa pader. Si Dawn ay sanggol pa. Si Dawn noong unang araw niya sa paaralan. Si Dawn noong araw ng kanyang pagtatapos. Sa bawat larawan, nariyan ako, hinahawakan siya, niyayakap at ngumingiti ng may pagmamalaki. Paano nangyari ito? Paano ako, na minsan niyang tinawag na bayani niya, ay tinatrato na niya ngayon na parang basura? Ang mga sumunod na araw ay parang bangungot. Dinala ni Dave ang isang tagapagsuri ng real estate nang walang babala, isang lalaking nakasuot ng kulay abo na Amerikana na naglakad sa loob ng bahay ko na para itong isang bagay na ipinagbibili. Kumuha siya ng tala, sinukat ang mga silid at pinag-usapan ang mga posibleng at kinakailangang pag-aayos na para bang hindi ako naroroon. Sinamahan siya ni Dawn tumango sa bawat mapanlait na komento tungkol sa bahay ko. Lumana ang mga tubo, sabi ng tagapagsuri, at lipas na ang mga tiles sa kusina. Kailangan mong palitan lahat. Inilagay ng asawa ko ang mga tiles na iyon gamit ang sarili niyang mga kamay noong 10 taong gulang pa si Dawn. Bawat isa ay kumakatawan sa oras ng trabaho, pagmamahal at pag-asa para sa aming kinabukasan. Pero para sa kanila, mga hadlang lang iyon sa kanilang bagong buhay. Umabot sa pinakamababang antas ang kahihiyan nang magdala si Dawn ng mga brochure para sa retirement community. Tingnan mo, ma, maganda ang mga hardin dito at may bingo sila tuwing Martes, sabi niya sa pekeng boses na ginagamit niya kapag gusto niya akong kumbinsihin. Los, may nurse na naka-duty 24/7, mas magiging ligtas ka, mas ligtas. Nanirahan ako sa bahay na ito ng 30 taon nang walang kahit isang problema. Kilala ko ang lahat ng kapitbahay ko. May mga nakagawiang gawain ako, mga halaman ko, mga alaala ko. Pero para kay Dawn, wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga lang ay makalayo ako sa daraanan niya. Noong araw na hindi ko inasahan, dumating sila na may dalang mga papeles. Pumasok si Dave na para siyang may-ari, sinundan ni na Dawn at ng isang lalaking nagpakilalang abogado. Mrs. Maeve, nandito na lahat ng dokumento para sa paglilipat ng ari-arian. Kailangan na lang namin ang pirma ninyo. Paglilipat? Tanong ko, nalilito. Akala ko ibebenta mo ang bahay. Iiwas si Dawn sa tingin ko. Bueno, nagpasya kaming dalawa na panatilihin ito. Mas mabuti para sa pamilya na hawak ang mga ari-arian. Doon ko naintindihan ang lahat. Hindi lang nila gusto akong paalisin. Gusto nilang akuin ang pagmamay-ari ng bahay ko, ang pamana na pinaghirapan naming mabuti ng asawa ko. Isang pagnanakaw na nakasuot ng balatkayo ng pagmamalasakit sa pamilya. Hindi ako pipirma ng kahit ano, sabi ko ng may pinakamatatag na boses na kaya kong gawin. Biglang tumayo si Dave, ganap na nagbago ang mukha niya, na nagpakita ng agresyon na palagi niyang itinatago noong nabubuhay pa ang asawa ko. Ma'am, hindi ka na nasa kondisyon para gumawa ng mga desisyon. Si Dawn lang ang iyong nag-iisang tagapagmana at ginagawa niya ang pinakamabuti para sa iyo. Tahanan ko ito, sigaw ko, na ako mismo'y nagulat sa lakas ng aking boses. At hindi ako aalis. Ma, huwag mong gawing mas mahirap ito, bulong ni Dawn, na sa wakas ay nagpakita ng pagkaabalang loob. Alam mong hindi ka pwedeng patuloy na mabuhay ng mag-isa. Noong nakaraang linggo, nakalimutan mong patayin ang kalan ng gas. Isang kasinungalingan iyon. Hindi ko kailanman nakalimutang patayin ang gas. Pero ngumiti si Dave na para bang kakahanap lang niya ng perpektong dahilan. Sige na Dawn, hindi maganda ang kalagayan ng nanay mo.
Delikado siyang iwanang mag-isa. Humikabkab ang abogado. Ma'am, kung hindi kayo pipirma ng kusang loob, baka kailangan naming tuklasin ang ibang legal na opsyon. Halimbawa, isang pagdinig para sa kakulangan sa pag-iisip. Pakiramdam ko'y sinasara na ako ng mundo. Handa ang sariling kong anak na ideklara akong hindi kompetente para makuha ang bahay ko. Ang lalaking tinanggap ko bilang manugang ay nagbabanta sa akin sa sarili kong sala at ako, isang advice na anyos na babae, ay lubos na nag-iisa laban sa kanila. Kailangan ko ng oras, bulong ko nang ako'y talo na. May 1 linggo ka, malamig na sabi ni Dave. Pagkatapos noon, gagawin namin ang kailangan naming gawin. Nang umalis sila, bumagsak ako sa armchair ng asawa ko at umiyak nang hindi ko na nagawa mula ng libing niya. Umiyak ako para sa anak na babae na nawala sa akin, para sa tahanan na kinukuha nila sa akin, para sa buhay na gumuho sa paligid ko. Pakiramdam ko ay ako'y pinagtaksilan, pinahumiliate, lubos na walang magawa. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, naisip kong sumuko. Marahil tama sila. Marahil masyado na akong matanda, masyadong mahina, masyadong walang silbi para lumaban. Marahil mas mabuting tanggapin ko na lang ang kapalaran ko at mawala ng tahimik gaya ng gusto nila. Ngunit may isang bagay sa loob ko na tumangging mamatay. Isang maliit na apoy ng dangal na nagniningas pa rin sa aking dibdib. Hindi ko sila papayagang saktan ako nang walang pakikipaglaban. Hindi matapos ang isang buong buhay ng sakripisyo at debosyon. Kinabukasan, nag-isa na lang na bumalik si Dawn. Sa isang sandali, napuno ng pag-asa ang puso ko. Baka naisip niya muli. Baka dumating siya para humingi ng tawad sa akin. Malaki ang pagkakamali ko. Ma, nandito ako para tulungan kang mag-impake, sabi niya sa boses na parang robot na ginamit niya. Nagdala ako ng mga kahon. Pwede nating simulan sa mga damit mo. Tinitigan ko siya, hinahanap ang kahit anong bakas ng batang pinalaki ko. Pero ang nakita ko lang ay isang estranghero, malamig at kalkulador. Dawn, pakiusap, pag-isipan mong muli, nanay mo ako. Iyan nga ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, ang sagot niya nang hindi ako tinitingnan sa mata. Dahil mahal kita at gusto ko ang pinakamabuti para sa'yo, pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Hinihiwalayan niya ako ng aking tahanan, ng aking dangal, ng lahat ng natitira sa akin. Iyon ang pag-ibig. Sa sumunod na ilang oras, sinimulan ni Dawn na ipag-empake ang aking mga gamit na para bang walang halaga. Kinuha niya ang mga larawan ng pamilya at basta na lang itinulak sa mga kahon. Ipinag-empake niya ang mga librong ibinigay sa akin ng aking asawa, ang mga pinggan mula sa aking kasal, ang mga mantel na bordado ko sa loob ng maraming gabing walang tulog. Ang luma na ng bestidang ito, ma, hindi ko na sa tingin kailangan mo ito, sabi niya. Hawak ang aking damit pang umaga, yung suot ko sa libing ng asawa ko. Hayaan mo na, pakiusap ko. Pakiusap, hayaan mo na lang. Pero nailagay na niya ito sa bag para sa donasyon. Wala nang pakialam sa sakit ko. Wala nang pakialam sa nararamdaman ko. Wala akong pakialam. Ang huling patak ay nang makita niya ang kahon ng alahas ko. Nasa loob nito ang aking singsing sa kasal, ang mga hikaw na ibinigay sa akin ng asawa ko para sa aming ika-20 anibersaryo at isang maliit na gintong kadena na pag-aari ng aking ina. Mas ligtas ang alahas na ito sa isang safe deposit box, sabi ni Dawn habang inilalagay niya ito sa kanyang pitaka. Maaaring mawala o makaw ito sa komunidad. Sa akin yan, sigaw ko, sinusubukang agawin ang pitaka mula sa kanya. Ma, naiinis ka ng sobra. Pinapatunayan lang nito na hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Ang sagot niya nang may nakakadiring kalmado na nagpatindi ng lamig sa akin hanggang buto. Sa sandaling iyon, alam kong tuluyan ko nang nawala ang aking anak na babae. Ang Dawn na kilala ko ay namatay na at sa kanyang lugar ay ang babaeng ito na walang pusong minanipula ni Dave at nabulag ng kasakiman. Noong gabing iyon, nang umalis si Dawn, dala ang aking alahas at ang pinakamahalaga kong mga alaala, iniwan akong mag-isa sa kalahating bakanting bahay ko. Ang mga hubad na pader ay paalala kung gaano kaunti na lang ang natira sa akin, kung gaano kadali para sa kanila na sirain ang isang buong buhay. Hindi ako makapanganak, hindi ako makatulog.
Nakaupo ako sa sahig ng sala, napapaligiran ng mga bukas na kahon at nagkakalat na mga alaala at nagtataka kung paano nangyari ito, saang punto ako naging hindi nakikita at hindi na naging mahalaga. Ang mga sumunod na araw ay parang impyernong buhay. Maaga siyang dumarating tuwing umaga para subaybayan ang proseso na para bang hindi ko kayang mag-impake ng sarili kong gamit. Nagdala siya ng mga estrangherong nagsukat, naglitratong at nagtaya sa bawat sulok ng bahay ko. Pinag-usapan nila ako na para bang wala ako roon, na para bang isang lumang kasangkapan na kailangang alisin. Kailangan niyang bilisan ang proseso. Sabi ni Dave kay Dawn, darating ang mga maglilipat sa Lunes. Biyernes noon, 3 araw na lang ang natitira sa akin sa bahay na tinirahan ko ng 30 taon, kung saan ko pinalaki ang anak kong babae, kung saan ako nagmahal at minahal. Paano kung hindi ko matapos mag-impake? Bulong ko. Huwag kang mag-alala, ma. Sagot ni Dawn nang hindi tumitingin mula sa telepono niya. Asikasuhin ng mga maglilipat ng gamit ang lahat. Kunan mo lang ang mga mahahalaga. Ano ang mahalaga? Na para bang ang buong buhay ay maaaring paliitin sa mga mahalagang bagay lamang. Noong hapon ding iyon, pagkatapos nilang umalis, naglakad ako sa loob ng bahay na parang multo. Hinawakan ko ang mga pader na pininturahan ng asawa ko. Umupo ako sa bawat upuan kung saan kami nag-almusal bilang pamilya. Binuksan ko ang bawat kahon ng drawer na naglalaman ng maliliit na kayamanan mula sa nakaraan kong buhay. Sa drawer ng mesa ng asawa ko, nakita ko ang mga lumang liham, mga bayarang bill at ilang dokumentong hindi ko pa kailanman tiningnan. Karamihan sa mga iyon ay hindi mahalaga, ngunit may isang folder na hindi ko pa nakita. May marka ito ng mga inisyal ng asawa ko at may maliit na kandado. Dahil mausisa at desperado akong makahanap ng kahit ano na mag-uugnay sa akin sa mas magagandang panahon, hinanap ko ang susi sa lahat ng karaniwan niyang pinagtataguan. Sa wakas, nahanap ko ito sa loob ng isang lumang libro na ginamit bilang pananda sa pahinang tungkol sa mga pamumuhunan at mga ari-arian. Nang buksan ko ang folder, nagbago ang mundo ko magpakailanman. May mga dokumentong hindi ko lubos na naintindihan pero agad na nakuha ang pansin ko ng isa. Ito ay isang testamento na may petsang 6 na buwan bago ang pagkamatay ng asawa ko na hindi ko pa nakita noon. Nanlalamig ang mga kamay ko habang binabasa ko ito. Mas malawak ang pananaw ng asawa ko kaysa sa inakala ko. At Dawn, mahal kong Dawn, wala siyang ideya kung ano ang malapit niyang matuklasan. Nang may nanginginig na mga kamay, sinimulan kong basahin ang testamento na magbabago ng buhay ko magpakailanman. Ang asawa ko, na dati ay napakamaingat pagdating sa pera, ay mas abala pala kaysa sa inakala ko noong kanyang mga huling taon. Ipinakita ng dokumento na ang mahal kong asawa ay hindi lang basta-basta empleyado na inakala kong siya. Sa loob ng mga dekada, tahimik niyang inilalaan ang bawat dagdag na sentimong kinikita niya. Bumili siya ng maliliit na ari-arian noong mababa pa ang presyo. Nag-invest siya sa mga stock ng kumpanya na ngayon ay nagkakahalaga na ng napakalaking yaman. At nakapagtipon siya ng kayamanang hindi ko kailanman naisip kahit sa pinakamabaliw kong panaginip. Ngunit hindi lang iyon. Malinaw na nakasaad sa huling habilin na ako ang nag-iisang tagapagmana ng lahat. Makakatanggap lamang si Dawn ng maliit na halaga kung mamatay ako at kung inalagaan niya ako ng may pagmamahal at paggalang sa aking mga huling taon. Mas matalino pala ang aking asawa kaysa sa inakala ko. May nakita siya kay Dave na tinanggihan kong kilalanin. Mayroon ding probisyon na nagpaluha sa akin. Ang asawa ko pala ang may-ari ng buong gusaling tinitirhan ni na Dawn at Dave. Ang apartment na inakala nilang binabayaran nila buwan-buwan ay sa amin pala. Lahat ng nangungupahan sa gusali ay nagbabayad ng renta sa amin at ang rentang iyon ay automatikong naideposito sa isang account na wala akong alam. Nang nanginginig ang aking mga daliri, hinanap ko sa mga papeles hanggang sa mahanap ko ang mga bank statement. Napakalaki ng halaga. Sa loob ng 2 taon mula nang mamatay ang asawa ko, namuhay ako bilang isang dukhang byuda habang isang malaking yaman ang naiipon sa bangko. May iba pang mga sorpresa. May pagmamay-ari ang asawa ko ng mga shares sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Dave.
Hindi lang maliliit na shares, kundi sapat na malaking bahagi para halos maimpluwensyahan niya ang mga desisyon ng kumpanya. May mga investment din sa mga restaurant, maliliit na negosyo, at pati na rin isang malaking lupain sa labas ng lungsod na ngayon ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon. Binasa at muli kong binasa ang bawat dokumento, bawat kontrata, bawat sertipiko. Nandoon ang lahat, maayos na nakaayos at legal. Nakapagtayo ang asawa ko ng isang tahimik na imperyo at ako ang emperatris nito nang hindi ko man alam. Ngunit ang pinakanaapektuhan sa akin ay ang isang personal na liham na nahanap ko sa dulo ng folder. Nasa sariling sulat kamay ng asawa ko ito na nakapangalan sa akin. Minamahal kong Maeve, ang sabi ng liham, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, wala na ako sa piling mo. At nahanap mo na ang kayamanang ito na iningatan ko para sa'yo. Patawarin mo ako sa hindi pagsabi nito habang buhay pa ako, ngunit gusto kong maging sorpresa ito para sa iyong mga gintong taon. Palagi kang nagsumikap ng husto. Palagi kang nagsakripisyo ng malaki para kay Dawn at sa akin, kaya gusto kong siguraduhin na hindi ka magkukulang sa anumang bagay. Nagsimulang dumaloy ang luha sa aking mga pisngi habang nagpapatuloy akong magbasa. Kailangan ko ring umamin ng isang bagay. Hindi ko kailanman lubos na pinagtiwalaan si Dave. May isang bagay sa kanya na hindi ko gusto. Isang ambisyon na ikinababahala ko. Kaya nga inayos ko ang lahat sa ganitong paraan. Kung aalagaan ka ni Dawn at igagalang ka gaya ng nararapat sa iyo, magkakaroon siya ng maginhawang buhay. Ngunit kung balang araw tratuhin kanyang masama o susubukan kang samantalahin, nasa sa iyo ang lahat ng kapangyarihan para protektahan ang iyong sarili. Nabatid ng husto ng asawa ko ang nangyayari. Nakita niya agad si Dave mula pa sa simula at inihanda na ang aking depensa bago siya mamatay. Gamitin mo ng matalino ang kapangyarihang ito, mahal ko, hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili mo at magturo. Sa kaibuturan, mabait si Dawn, nalilito lang siya. Ngunit kung kailangan mong ipagtanggol ang sarili, nasa iyo na ngayon ang mga kasangkapan para gawin ito. Nilagdaan ang iyong asawa na mahal ka magpakailanman. Umupo ako sa sahig ng sala ko, napapaligiran ng mga dokumentong nagkakahalaga ng milyon-milyon, umiiyak para sa matalinong lalaking nawala sa akin at para sa anak na babae na malapit ko nang mawala. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pag-asa at oo, pati na rin ng tahimik na kasiyahan. Akala ni na Dawn at Dave na inaalisan nila ako ng lahat. Hindi nila alam na pag-aari ko ang gusaling tinitirahan nila, ang mga shares sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya at mga ari-arian sa buong lungsod. Akala nila itinataboy nila ako sa bahay ko para kunin ito para sa sarili nila. Hindi nila alam na ang bahay na ito ang pinakamaliit na halaga sa mga pag-aari ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi ito dahil sa kalungkutan. Ito ay dahil ang isip ko ay abala sa pag-iisip, pagpaplano at pagbibilang. Binigyan ako ng asawa ko ng higit pa sa pera. Binigyan niya ako ng kapangyarihan. At ngayon kailangan kong magpasya kung paano ito gagamitin. Dumating ang Lunes ng umaga, na may banayad na patak ng ulan sa mga bintana. Maaga ring dumating sina Dawn at Dave kasama ang mga maglilipat ng gamit, inaasahang makikita akong nakapako at handang umalis. Sa halip, nahanap nila akong nakaupo ng kalmado sa paborito kong armchair, humihigop ng tsaa na para bang isang karaniwang araw lamang. "Ma, anong ginagawa mo? Nandito na ang mga maglilipat ng gamit," sabi ni Dawn na may halong pagkainip na naipamana sa kanya. "Hindi na ako aalis," ang sagot ko nang may katahimikang ikinagulat ko pa nga. Lumapit si Dave na may ngiting nakakatakot na kilala ko ng lubos. "Ginang Maeve, napag-usapan na natin ito. Wala kang ibang pagpipilian." Tinitigan ko siya ng diretso sa mata sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. "Tama ka, Dave. Wala akong pagpipilian." Pero lumalabas na, wala ka rin pala. May nakapukaw sa kanila sa tono ko dahil lumapit si Dawn na may nag-aalalang ekspresyon. "Anong pinag-uusapan mo, Ma?"
Pinag-uusapan ko ang katotohanang kakadiskubre ko lang ng isang napaka-interesanteng bagay tungkol sa aking sitwasyong pinansyal, sabi ko, habang muling sumisipsip ng tsa. Pero huwag kang mag-alala, mauunawaan mo rin lahat mamaya. Tumingin sina Dave at Dawn sa akin na parang nakikita nila na puro kalokohan ang sinasabi ko. Pero hindi na ako ang natatakot na babae nung nakaraang linggo. May plano ako at higit sa lahat, may kapangyarihan akong isakatuparan ito. Ma, tama na yan, sabi ni Dawn nang may inis. Naghihintay na ang mga maglilipat at may iba pa silang trabaho pagkatapos ng sa atin. Kung ganoon, pwede na silang umalis, ang kalmado kong sagot. Dahil wala silang ililipat na kahit ano rito. Biglang tumayo si Dave. Ma'am, sa tingin ko hindi nyo nauunawaan ang sitwasyon. Wala na kayong pagpipilian sa bagay na ito. Sa kabaligtaran, Dave, sa tingin ko ikaw ang hindi nakakaintindi sa sitwasyon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan at lumapit sa mesa kung saan ko iniwan ang ilang dokumento na nahanap ko. Hindi lahat ng iyon, ilan lang ang kailangan ko para sa usaping ito. Alam mo ba na ang apartment mo, yung tinitirahan mo ng 3 taon, ay hindi pa nababayaran sa tunay na may-ari? Nagkunot ang noo ni Dawn. Anong pinag-uusapan mo? Bayad na bayad namin iyon buwan-buwan. Oo, pero binabayaran ninyo ito sa isang kumpanyang nagmamaneho ng ari-arian na siya namang nagdedeposito ng pera sa akin dahil pag-aari ko ang buong gusali. Ang sumunod na katahimikan ay nakabingi. Si Dave ang unang kumilos, tumawa ng nerbiyos. Imposible yan. Namumuhay ka lang sa maliit na pensyon. Namuhay ako sa pensyon dahil pinili ko, sagot ko, habang tinatamasa ang bawat segundo ng kanilang kalituhan. Mas matalino ang asawa ko kaysa sa inakala nating lahat. Ipinakita ko sa kanila ang isa sa mga titulo ng pag-aari. Kinuha ito ni Dawn nang nanginginig ang mga kamay at binasa ng 1, 2, 3 beses. Hindi maaaring totoo ito, bulong niya. Totoo ito gaya ng katotohanang tinataboy ninyo ako sa sarili kong bahay para kunin ito para sa inyong sarili. Pero lumalabas na ang bahay na ito ang pinakamaliit na halaga sa mga pag-aari ko. Agad namang sinunggaban ni Dave ang dokumento mula sa mga kamay ni Dawn. Nanlaki ang mata niya nang basahin niya ito. Dapat peke ito, isang pekeng dokumento. Maaari ninyong beripikahin ito anumang oras na gusto ninyo, sabi ko nang may ngiting matagal ko nang hindi naramdaman. Sa katunayan, hinihikayat ko pa nga kayong gawin iyon. Bumagsak si Dawn sa sopa na para bang pinutol ang kanyang mga paa sa ilalim niya. Bakit hindi mo sinabi sa amin ito noon pa man? Dahil hindi ko rin alam ito hanggang 3 araw ang nakalipas. Itinago ng iyong ama ang lihim na ito para protektahan ako. Napakamalikhain niya. Nagsimulang maglakad-lakad si Dave sa silid ng paikot-ikot, kitang-kita ang pagkabahala. Binabago nito ang lahat, Dawn. Kung talagang pag-aari ng nanay mo ang gusali, ibig sabihin pwede kanyang paalisin kailanman niya gusto. Kasama ang lahat ng iba pang nangungupahan na nagbabayad sa akin ng maagap sa loob ng 2 taon, tinapos ko ang kanyang pangungusap. Hindi mo yan pwedeng gawin, sabi ni Dawn nang mag-uga ang boses niya. Mag-anak tayo. Pamilya? Lumabas ang salita mula sa bibig ko nang may higit na kapaitan kaysa sa aking nilayon. Parang noong balak mong ideklara akong hindi ganap sa pag-iisip para nakawin ang bahay ko. Parang noong inimpake mo ang mga alaala ko na parang basura. Parang noong kinuha mo ang alahas ni nanay. Nagsimulang umiyak si Dawn. Ngunit hindi na iyon ang mapanlinlang na luha na natutunan niyang gamitin. Mga luha iyon ng tunay na takot. Ma, pakiusap. Aayusin natin ito. Ideya ni Dave lahat ito. Dawn! Sigaw ni Dave, galit na sinisisi siya. Totoo, ipinagpatuloy niya. Hindi siya pinapansin. Kumbinsido niya ako na iyon ang pinakamabuti para sa'yo. Sinabi niya na nawawala ang alaala mo, na hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. At naniwala ka sa kanya? Tanong ko. Ramdam kong muling nabasag ang puso ko. Ganoon ka ba kakilala sa nanay mo na mas naniwala ka sa kanya kaysa sa sariling kutob mo? Lumapit ang mga maglilipat ng gamit na nakapaghintay sa pasukan na nalilito. Patawad, dadalhin niyo ba ang mga gamit o hindi?
kasi may isa pa kaming trabaho sa isang oras. Hindi, matatag kong sagot. Wala pong ililipat dito. Maaari na kayong umalis. Lumapit sa akin si Dave na may dalang agresyon na matagal niyang itinatago. Hindi pa ito tapos, matanda. Ihahamon namin ang mga dokumentong iyon. Patutunayan naming peke sila. Sige lang, sagot ko nang hindi natitinag. Samantala, sana may sapat kang ipon para makahanap ng ibang matitirahan dahil sa unang araw ng susunod na buwan, makakatanggap ka ng abiso ng pagpapalayas. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin, sigaw ni Dave, tuluyan nang nawalan ng kontrol. Pwede ko at gagawin ko, pero huwag kang mag-alala, magiging patas ako. Bibigyan kita ng 30 araw na pinapayagan ng batas. Biglang tumayo si Dawn mula sa sopa. Ma, pakiusap, kailangan mong maintindihan. Sinabi sa akin ni Dave na kung hindi kita makukumbinsi na lumipat, iiwan niya ako. Sabi niya, hindi niya matiis na mabuhay na alam niyang mag-isa ka rito, na mapanganib ka sa sarili mo. At iyon ba ang dahilan para gawin mo sa akin ang lahat ng iyon? Tanong ko. Pinagtatwiran ba nito ang pagtrato sa akin na parang basura, ang pag-iimpake ng aking mga alaala nang walang pakialam, ang pagkuha ng alahas ng iyong lola? Ibabalik ko ito sa iyo ngayon din, sabi ni Dawn, desperadong naghahanap sa kanyang bag. Huli na para dyan, Dawn. Lumapit muli si Dave, pero sa pagkakataong ito ay iba ang kanyang saloobin. Hindi na siya nagbabanta, kundi halos nakikiusap. Mrs. Maeve, maaari tayong magkasundo. Buntis si Dawn. Talaga bang itatapon mo sa kalsada ang apo mo? Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa sikmura. Buntis si Dawn at hindi niya sinabi sa akin. Magiging lola na pala ako at nalaman ko pa sa pamamagitan ng pananakot. Totoo ba yan? Tanong ko kay Dawn. Tumango siya habang umiiyak. Gusto ko sanang sabihin sa iyo sa ibang paraan. Gusto kong maging isang espesyal na sorpresa. Parang sorpresa ng pagpapalaya sa akin ng bahay, sagot ko, kahit na naramdaman kong nanghihina ang aking determinasyon. Pero naalala ko ang mga salita ng asawa ko sa kanyang liham, hindi para saktan, kundi para protektahan ang sarili at magturo. Kailangan matuto si Dawn at karapat-dapat na lumaki ang kanyang anak na lalaki o babae na may ibang pagpapahalaga kaysa sa itinuturo ni Dave. Sandaling natulala ako sa balita ng pagbubuntis. Pero naalala ko rin ang lahat ng sakit na idinulot nila sa akin. Hindi binura ng isang sanggol ang kahihiyan, ang paghamak o ang mga buwang pagdurusa na ipinaranas nila sa akin. Binabati kita sa baby Dawn, sabi ko, nang may kalmadong mahirap panatilihin. Pero hindi nito binabago ang ginawa mo sa akin. Ma, pakiusap, pag-isipan mo ang apo mo, pagmamakaawa ni Dawn. Talaga bang gusto ninyong lumaki sila nang hindi kilala ang kanilang lola? Nandito ang kanilang lola mula pa noon, ang sagot ko. Kayo ang nagpasiyang alisin ako. Sinubukan ni Dave ang huling manipulasyon. Mrs. Maeve, kung talagang ganoon karami ang pera mo gaya ng sinasabi mo, bakit hindi mo kami tulungan imbes na parusahan mo kami? Pwede kaming maging isang pamilyang nagkakaisa. Tinitigan ko siya nang may paghamak na nararapat sa kanya. Isang pamilyang nagkakaisa tulad noong binalaan mong ipadeklara akong hindi ganap sa pag-iisip, tulad noong inudyok mo ang anak kong babae laban sa akin. Hindi ako natahimik, Dave. Pinutol ko siya ng may awtoridad na hindi ko alam na taglay ko pala. Sapat na ang narinig ko sa mga kasinungalingan ninyo. Umalis na ang mga naglilipat ng gamit, iniwan kaming mag-isa sa tensyong bumabalot sa buong bahay. Umiyak ng tahimik si Dawn. Nag-urong-sulong si Dave na parang hayop sa kulungan at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, kakaiba ang aking kapanatagan. Ganito ang mangyayari, inanunsyo ko. Mayroon kang 30 araw para maghanap ng ibang matitirahan. Sa panahong iyon, ayokong makita ka rito maliban kung may tunay na emerhensya. At pagkatapos noon, tanong ni Dawn, nanginginig ang boses. Pagkatapos noon, titingnan natin kung may natutunan ka tungkol sa paggalang at pamilya. Sumabog si Dave. Ito ay emosyonal na pangingikil. Ginagamit mo ang pera mo para manipulahin kami. Manipulasyon? Napakait akong natawa sa salitang iyon. Parang noong ginamit mo ang di umano'y kakulangan ko sa pag-iisip para manipulahin ako. Parang noong ginamit mo ang pagmamahal ng nanay ko para blackmailin ako. Iba ito, bulong ni Dave, pero hindi na siya kumbinsido kahit sa sarili niya.
Tama ka, inamin ko. Iba ito dahil may tunay akong kapangyarihang ginagamit. Tumayo si Don mula sa sopa ng mabagal. May magagawa ba kami para mabago mo ang isip mo? Oo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Pero sa tingin ko ayaw ni Dave na gawin iyon. Ano iyon? Tanong niya, nakakapit sa pag-asang iyon. Gusto ko nang paumanhin, isang tunay at taos-pusong paumanhin para sa bawat kahihiyang ipinataw mo sa akin. Gusto kong aminin mong tinrato mo ako na parang basura. At gusto kong aminin ni Dave na ideya niya lahat ito. Namula ang mukha ni Dave sa galit. Hindi ko kailanman bababain ang sarili ko sa harap mo. Kung ganoon, maghanda kang lumipat, ang sabi ko ng simple. Nakatingin si Don sa kanya ng nakakaawa. Dave, pakiusap. Nanay niya. Nanay ka niya. Kaya nating lunukin ang ating pagmamalaki para sa ating anak. Hindi, sigaw niya. Hindi ako luluhod sa matandang babaeng manipulador na ito. Ang insulto ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang sampal. Nanlaki ang bibig ni Dawn. Sa wakas ay nakita niya ang asawa niya nang hindi na tinatabingan ng salamin ng bulag na pag-ibig. Manipis ang matandang babae, inulit ko ng malumanay. Kawili-wili. Iyan ba talaga ang iniisip mo tungkol sa akin, Dave? Hindi, bulong ni Don. Pero wala na siyang kontrol. Oo, iyan nga ang iniisip ko. Isang mapait na matandang babae na hindi matiis makita ang anak niyang babae na masaya. Kaya niya inimbento ang buong kwento tungkol sa pera. Inimbento. Lumapit ako sa mesa at kumuha ng mas maraming dokumento. Gawa-gawa ko rin ba ang mga bank statement na ito? Gawa-gawa ko ba ang mga titulo ng pag-aari na ito? Gawa-gawa ko ba ang mga sertipiko ng stock na ito? Inilagay ko ang bawat dokumento sa mesa sa sala, isa-isa, hanggang sa natakpan ang ibabaw nito ng hindi matatawarang patunay ng aking kayamanan. Lumapit si Dawn at sinimulang suriin ang mga papel nang nanginginig ang mga kamay. Diyos ko ma, ito ay totoo. Lahat ng ito ay totoo. Totoo, pinagtibay ko. At ngayon naiintindihan mo na kung bakit desperado ang asawa mo na siraan ako. Sinubukan ni Dawn ang huling baraha. Dawn, hindi mo maaaring paniwalaan na itinago ng nanay mo ang lahat ng ito ng maraming taon. Sinungaling siya. Hindi, biglang sumigaw si Dawn na ikinagulat naming lahat. Tigilan mo na, Dave. Tigilan mo na lang. Lumapit siya sa akin na umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng bagay. Tama ka. Tinigil ko kang parang basura. Kinuha ko ang mga alaala mo, ang alahas mo, ang dangal mo. At ang pinakamasama, ginawa ko iyon dahil pinaniwala niya ako na pabigat ka lang. Don, huwag kang makinig sa kanya. Sinubukan ni Dave, pero hindi siya pinansin ni Don. Pinuno niya ng kasinungalingan ang isip ko tungkol sa kalusugan ng isip mo, tungkol sa panganib ng pamumuhay mong mag-isa. Pinagkasala niya ako sa pag-iwan sa iyo rito, samantalang ang gusto mo lang naman ay makauwi sa sarili mong bahay. Don, tumahimik ka, utos ni Dave sa kanya, pero huli na ang lahat. Huwag mo na akong utusan na tumahimik pa, sigaw niya sa kanya. Sawa na ako sa manipulasyon mo, sawa na akong ginagamit mo para saktan ang nanay ko. Ganap ang katahimikan na sumunod. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ipinagtanggol ni Dawn ang isang bagay na pinaniniwalaan niyang tama sa halip na bulag na sumunod sa mga utos ng kanyang asawa. Tinitigan siya ni Dave nang may lamig na nagpatindi ng panginginig ko hanggang buto. Kung pipiliin mo ang nanay mo kaysa sa akin, Dawn, tapos na ang relasyong ito. Nanatiling hindi gumalaw si Dawn sandali, iniintindi ang ultimatum. Pagkatapos, sa aking gulat, tumuwid siya at tiningnan si Dave ng diretso sa mata. Kung ganoon, tapos na, sabi niya sa isang tinig na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Nanghina si Dave na para bang hindi makapaniwala sa kanyang kakarinig. Sa loob ng maraming taon, kinontrol niya ang bawat desisyon, bawat iniisip at bawat galaw nito. At ngayon, sa unang pagkakataon, sinabi nito sa kanya, hindi ka seryoso. Bulong niya na may kinakabahalang ngiti. Buntis ka, Dawn, hindi mo kayang mag-alaga ng anak ng mag-isa. Hindi ako mag-iisa, sagot ni Don na sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan ay tumingin sa akin ng may tila pag-ibig. Nandito ang nanay ko, pero hindi pa ako handang magpatawad ng ganoon lang kadali.
Ang mga buwang pang-insulto, ang mga gabing puno ng pag-iyak, ang pakiramdam na nawala ang nag-iisang anak kong babae. Hindi basta-basta nawala ang lahat ng iyon sa ilang salita. Dawn, mahinahon kong sabi. Natutuwa akong nagbukas ka na ng mga mata pero hindi nito maaayos ang lahat ng nangyari. Nalungkot ang mukha niya. Ma, pakiusap. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang iyong kapatawaran pero handa akong gawin ang lahat ng kailangan. Si Dave, nang makita niyang nawawala ang kontrol niya sa sitwasyon, ay nagbago ng kanyang saloobin. Bigla siyang lumuhod sa harap ko na may mukha ng pagsisisi na alam kong peke. Mrs. Maeve, tama ka. Kasalanan ko lahat ito. Kumbinsido ko si Dawn na hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Pinilit ko siyang gumawa ng mahihirap na desisyon. Patawarin mo sana ako. Tumingin ako pababa sa kanya na may halo ng kasiyahan at pagkasuklam. Nakakaawa siyang makita na nanghihingi ng tawad matapos ang mga buwang pagmamataas. Nanghihingi ka na ngayon ng tawad, Dave, nang matuklasan mong hindi ako ang mahirap at walang magawang matandang babae na inakala mong ako. Malaki ang pagkakamali ko, ipinagpatuloy niya ang pag-arte na kilala ko rin. Hayaan mong mabawi ko ito sa'yo, pwede tayong maging masayang pamilya. Masayang pamilya? Inulit ko. Tulad noong binantaan mo akong ideklarang hindi ko na kayang mag-isa dahil sa pag-iisip. Mali iyon. Tulad noong tinawag mo akong manipulative na matanda 5 minuto lang ang nakalipas. Namula ang mukha ni Dave na pagtanto niyang ginagamit laban sa kanya ang bawat salitang sinabi niya. Naiinis ako. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Hindi, ang matigas kong sabi. Alam mong eksakto kung ano ang sinasabi mo. Ipinapakita mo ang tunay mong mukha sa unang pagkakataon. Lumiko ako kay Dawn na nakamasid sa eksena ng may hiya at sakit. At ikaw, Dawn, sa loob ng maraming buwan, tinrato mo akong parang istorbo. Akala mo ba mabubura ng isang paumanhin ang lahat ng iyon? Hindi, ang inamin niya nang mag-alsa ang boses. Alam kong hindi ko mabubura ang ginawa ko, pero maaari kong subukang itama ang mga mali. Paano? Tumingin si Dawn kay Dave na nakaluhod pa rin sa sahig na may nakahiling na ekspresyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa pag-alis ko sa kanya, sa wakas ay sinabi niya, sa pag-alis ko sa lalaking ito na kumbinsido sa akin na ipagkanulo ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Biglang tumayo si Dave. Hindi ka seryoso. Nagdadalang tao ka sa anak ko. Magkakaroon ako ng anak ko. Ang matatag na tugon ni Dawn na punong-puno ako ng pagmamalaki sa kabila ng lahat. Isang bata. Ayokong lumaki siyang nakikita ang kanyang ama na minamanipula at inaabuso ang kanyang lola. Dawn, nagkakamali ka ng husto sa buhay mo, banta ni Dave. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay ang pakikipag-asawa sa iyo, ang sagot niya. Tinitigan kami ni Dave ng may sukdulang puot. Hindi pa ito tapos. Lalaban ako para sa kustodya ng anak ko. Patutunayan kong kayo'y parehong baliw. Anong perang gagamitin mo para makipaglaban? Tanong ko ng kalmado. Dahil bukas ng umaga, kakausapin ko ang boss mo. Alam mo ba na may sapat akong share sa kumpanya ninyo para maimpluwensyahan ang mga desisyon sa tauhan? Nanliwanag ng todo ang mukha ni Dave. Hindi mo iisipin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, syempre gagawin ko. Abuso iyon sa kapangyarihan, bulong niya. Tulad noong inabuso mo ang pagmamahal ng nanay ko para manipulahin ako. Tulad noong inabuso mo ang tiwala ni Dawn para itulak siya laban sa akin. Tumungo si Dave sa pinto pero huminto bago umalis. Hindi pa ito tapos dito, sabi niya, puno ng laso ng boses. Wawasakin ko kayong dalawa. Sige, subukan mo. Ang sagot ko ng hindi natitinag. Pero gawin mo sa ibang lugar dahil may 1 oras ka para ilabas ang mga gamit mo sa gusali ko. 1 oras? Sinabi mong meron tayong 30 araw. Noon nandito si Dawn sa piling mo. Ngayon na mag-isa na siya, wala nang dahilan para manirahan ka pa sa lupain ko. Sinampal ni Dave ang pinto sa likod niya na naging dahilan para manginig ang buong bahay. Naiwan kaming mag-isa ni Dawn sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, napapaligiran ng mabigat na katahimikan at mga dokumentong nagpapatunay ng isang katotohanang mahirap pa ring tanggapin. Ma, bulong ni Dawn matapos ang mahabang sandali. Mapapatawad mo ba ako?
Tinitigan ko siya, ang babaeng 30 taong gulang, nakakadiskubre lang na nabubuhay pala siya sa isang kasinungalingan, na ipinagkanulo ang kanyang ina para sa isang lalaking walang kwenta, na buntis at nag-iisa. Hindi ko alam, Dawn, ang matapat kong sagot. Sobra mo akong nasaktan. Alam ko, ang bulong niya. At gagawin kong makabawi sa iyo habang buhay. Simulan ko sa ano? Simulan ko sa pagbabalik sa iyo ng alahas ng nanay mo. Ang sabi niya, habang hinuhugot ang maliit na bag na kinuha niya ilang araw ang nakalipas. At sa pagtatanong ko kung maaari akong manatili rito ngayong gabi, wala na akong ibang mapupuntahan. Tiningnan ko ang bag na may alahas ng nanay ko. Pagkatapos ay tiningnan ko ang anak kong buntis at nag-iisa, at bahagyang lumambot ang puso ko. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita ako. Pero bukas, sisimulan na nating pag-usapan kung paano mo babawiin ang tiwala ko. Tumango si Dawn at may luha ng pasasalamat sa kanyang mga pisngi. Salamat, Ma. Pangako ayusin ko ang lahat, pero alam kong madaling mangako at mahirap tuparin. Ang tunay na pagsubok ay darating sa mga susunod na araw. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba at tensyonado. Nanatili si Dawn sa dati niyang silid na pinanatili kong eksaktong ganoon mula nang siya'y mag-asawa. Sa araw, naglalakad kami sa bahay na parang dalawang magalang na estranghero at pinag-uusapan lamang ang mga kinakailangang bagay. Almusal, ang panahon, ang kanyang pagduduwal sa umaga. Pero pinagmamasdan ang bawat kilos, bawat salita, bawat pagtatangka ni Dawn na mabawi ang tiwala ko. At ang nakita ko ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumagawa na ang anak kong babae ng mga bagay para sa sarili niya nang hindi inaasahang may ibang tao ang lulutas nito para sa kanya. Hinugasan niya agad ang kanyang mga pinggan, pagkatapos kumain, pinanatili niyang malinis na malinis ang kanyang silid, at nagsimula pa nga siyang tumulong sa mga gawaing bahay nang hindi ko man lang siya pinapagawa. Sa ikatlong araw, habang binubuhusan ko ng tubig ang aking mga sampaga sa tabi ng bintana, lumapit si Dawn na may dalang tasa ng tsa sa kanyang mga kamay. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako nang hindi lumingon para tignan siya. Natututo ako na ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 salita. Marami akong naiisip nitong mga nakaraang araw. Simula niya na umupo sa upuan kung saan dati umuupo si Dave na parang hari. Tungkol sa lahat ng nangyari, tungkol sa mga bagay na ginawa at sinabi ko, patuloy kong dinidilig ang mga halaman ko, naghihintay. Napagtanto ko na hindi si Dave lang ang nagbago sa akin. Pinayagan ko siyang baguhin ako. Pinili kong maniwala sa kanya kaysa magtiwala sa sariling puso ko. Sa wakas, humarap ako sa kanya. May malalim siyang kulubot sa ilalim ng mga mata at mukhang mas payat siya sa kabila ng pagbubuntis. Kitang-kita na hindi siya nakakatulog ng mahimbing. At bakit mo sa tingin nangyari iyon? Tanong ko sa kanya. Malalim ang buntong hininga ni Dawn. Dahil mas madali kang sisihin kaysa harapin ang katotohanang pakasalan ko ang maling lalaki. Nagulat ako sa kanyang pagiging tapat. Inaasahan ko ang mga dahilan, mga pagbibigay katwiran, pero hindi ang ganoong prangkang pag-amin. Nang magsimulang magreklamo si Dave na masyado kang madalas bumisita, alam ko sa kaibuturan na hindi siya patas. Pero mas madaling isipin na ikaw ang malagkit kaysa tanggapin na siya ang makasarili. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan kung saan halos hindi pa halata ang pagbubuntis. Nang sinimulan niyang imungkahi na lumipat ka sa isang retirement community, alam kong mali iyon, pero kumbinsido niya ako na para iyon sa ikabubuti mo. At gusto kong maniwala sa kanya dahil ibig sabihin hindi ko na kailangang harapin ang tunay na problema. Ano ang tunay na problema? Tinanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Na ikinasal ako sa isang lalaking hindi nirerespeto ang pamilya ko, hindi nirerespeto ako, at hindi kailanman magbabago. Sa mga sumunod na araw, sinimulang ikwento sa akin ni Dawn ang mga bagay na nakapangilabot sa akin. Kung paano siya unti-unting inihiwalay ni Dave sa kanyang mga kaibigan at pinaniwala siya na masamang impluwensya ang mga ito.
Kung paano niya kinokontrol ang bawat sentimong ginagastos niya, sinasabing hindi marunong mag-asikaso ng pera ang mga babae, kung paano niya napaniwala siyang magbitiw sa trabaho dahil ang tunay na mga asawa ay iniaalay ang sarili sa tahanan. At hindi mo naisip na ikwento ito sa akin? Tanong ko sa kanya isang hapon. Sinabi ni Dave sa akin na hindi mo maiintindihan na mula ka sa ibang henerasyon. Kumbinsido siya na kung sasabihin ko sa iyo ang aming mga problema, sasabihin mong iwan ko siya at ayaw niya ng anumang panlabas na pakikialam sa aming kasal. Bawat revelasyon ay mas masakit kaysa sa nauna. Tahimik na naghihirap ang anak ko habang inakala kong masaya siya. At nang sa wakas ay sinubukan niyang lumapit sa akin, huli na ang lahat dahil pinasok ni Dave sa isip niya na ako ang kaaway. 2 linggo matapos umalis si Dave, nakatanggap si Dawn ng tawag na nagpapatid sa kulay niya na parang multo. Ang manager ng gusali, sabi niya, nanginginig ang boses. Nasa lobby si Dave, sabi niya, may karapatan siyang umakyat dahil siya pa rin ang asawa ko. At ano ang sinabi mo sa kanya? Na ayaw ko siyang makita pero ayaw niyang umalis. Sumisigaw siya na tatawagan niya ang pulis, na ito raw ay pagdukot. Tumayo ako mula sa upuan ko nang may kalmadong nakagulat sa akin. Sabihin mo sa manager na bumaba na. Kausapin ko siya. Ma, galit na galit siya. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Tama, sagot ko. Kaya kailangan kong bumaba roon. Pagdating ko sa lobby, nakita ko si Dave na nag-aalab sa galit at sumisigaw sa kawawang building manager na nanginginig sa likod ng mesa niya. Dinukot ng lokang matandang babaeng iyon ang asawa ko. Sumisigaw si Dave, gusto kong tawagan mo ang pulis ngayon din. Magandang hapon Dave, sabi ko ng payapa. Lumiko siya sa akin, namumula ang mga mata. Kitang-kita na nakainom siya. Ibalik mo sa akin ang asawa ko ngayon din. Nasa eksaktong lugar si Dawn kung saan niya gustong naroroon, sagot ko. At kung hindi ka agad aalis sa pag-aari ko, ako ang tatawag sa pulis. Hindi ito pag-aari mo, sinungaling ka. Inilabas ko ang telepono ko at tinawagan ang numero ng abogado ko at inilagay ito sa speakerphone. Attorney Victoria, sabi ko nang sagutin niya. Si Maeve ito, may isang galit na lalaki rito na ayaw umalis ng gusali ko. Maaari mo bang kumpirmahin na ako ang legal na may-ari? Siyempre, Mrs. Maeve, ang malinaw na sagot ng abogado ko. Ikaw lamang ang may-ari ng gusaling matatagpuan sa AW. Tumahimik si Dave habang nakikinig sa legal na kumpirmasyon. Tiningnan siya ng manager na may halong takot at hiya at sa wakas ay naintindihan ang sitwasyon. May iba ka pa bang kailangan ipaliwanag, Dave? Tanong ko matapos kong ibaba ang telepono. Hindi pa ito tapos, bulong niya, pero hindi na siya kumbinsido. Tama ka, sang-ayon ako. Dahil bukas, kausapin ko ang supervisor mo sa kumpanya at kinabukasan naman ang bangko na nagbigay sa iyo ng pautang para sa kotse mo. Kapaki-pakinabang ang mga kontak kapag may sapat kang pera. Umalis si Dave nang hindi na nagsalita pa, pero alam kong babalik siya. Ang mga lalaking katulad niya ay hindi basta-basta sumusuko. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating ang araw ng paglilitis na parang bagyong matagal na naming hinihintay. Tinupad ni Dave ang kanyang banta at sinampa kami ng kaso dahil sa parental alienation at manipulasyong pinansyal, humihiling ng buong kustodiya sa sanggol na dinadala ni Dawn. Noong umagang iyon, habang nagsusuot ako ng aking pinakamagandang itim na Amerikana, pumasok si Dawn sa silid ko na may luha sa mga mata. Nanay, natatakot ako pag-amin niya. Paano kung maniwala sa kanya ang hukom? Paano kung kunin niya ang baby ko? Yakapin ko siya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ramdam ko ang panginginig ng katawan niya sa akin. Hindi iyon mangyayari, pagtitiyak ko sa kanya. Nasa panig natin ang katotohanan. Pagdating namin sa hukuman, naroon na si Dave kasama ang isang abogado na halatang nagastos niya ng higit pa sa kaya. Tinitigan niya ako ng may pamilyar na puot, pero sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Mayroon akong isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon. Ang kapanatagan ng isip ng isang taong alam na nasa tama siya. Umupo kami ni Dawn sa aming bangko. Nakasuot siya ng lilang damit na nagpatingkad sa kanyang 5 buwang pagbubuntis.
At ako naman ay nakasuot ng hikaw na ibinigay sa akin ng asawa ko para sa aming anibersaryo. Handa kami. Nagsimula ang abogado ni Dave sa kanyang argumento. Inilalarawan ako bilang isang mapaghiganting babae na ginamit ang kanyang pera para sirain ang isang masayang pagsasama. Pinag-usapan niya ang manipulasyon, emosyonal na pananakot at isang nakalalasong biyenan na hindi matanggap na lumaki na ang kanyang anak na babae. Nang kami naman ang sumunod, eleganting tumayo ang abogado ko, si Victoria, at sinimulan niyang iharap ang mga ebidensya. Mga text message kung saan ininsulto ni Dave si Dawn. Mga recording kung saan binalaan niyang iiwan siya kung hindi niya ako paalisin sa sarili kong bahay. Mga testimonya mula sa mga kapitbahay na nakarinig ng kanyang pagsigaw at pang-aabuso. Ngunit ang nagpasiyang sandali ay nang tumingin pataas ang hukom at titigan ako. "Jeng Maeve Williams?" tanong niya nang hindi makapaniwala. "Opo, kagalang-galang," sagot ko, nalilito sa kanyang reaksyon. Tinanggal ng hukom ang kanyang salamin at masusing pinagmasdan ako. "Nagtrabaho ka ba sa hukuman pangkabahay 30 taon na ang nakalipas?" Natigil ang tibok ng puso ko. "Opo, kagalang-galang. Sekretarya ako ni Hukom Miller. Tinulungan mo ako noong intern pa lang ako. Tinuruan mo akong mag-ayos ng mga file. Dinadalhan mo ako ng kape kapag nagtatrabaho ako ng huli. Palagi kang mabait sa akin kahit tinatrato akong parang hindi ako nakikita ng iba." Nanahimik ang buong silid hukuman. Nagtingin sa akin si Dawn nang may pagkamangha. Namutla si Dave at pakiramdam ko ay tumigil ang mundo. "Kagalang-galang, ako si Hukom David Morales." Nagpatuloy ang hukom. "Naalala mo ba ako?" At doon ko nakita na sa ilalim ng kulay abo niyang buhok at mga kulubot, naroon pa rin ang mahiyain na binatang nagtrabaho sa opisina ko, dekada na ang nakalipas. Ang batang ipinagtanggol ko nang ginagawan siya ng birong pang-asar ng ibang abogado. Ang hinihikayat ko noong nagdududa siya sa kanyang kakayahan. "David," bulong ko, habang nararamdaman kong napupuno ng luha ang aking mga mata. "Siyempre, naaalala kita." Ngumiti ang hukom at sa isang sandali ay naging muli siyang kabataang kulang sa kumpiyansa na naghahanap ng pag-aproba. "Hindi ko kailanman nakalimutan ang kabutihan mo, Ginang Mave. Sinabi mo sa akin na balang araw magiging mahusay akong hukom kahit ako mismo ay hindi naniniwala." Nagpalitan ng mga natatarantang tingin sina Dave at ang abogado niya. Alam nilang talo na sila bago pa man sila nagsimula. Kagalang-galang, singit ng abogado ni Dave. Naniniwala akong bumubuo ito ng salungatan ng interes. "Walang salungatan," matatag na tugon ni Hukom Morales. Mayroong katarungan lamang at matapos suriin ang lahat ng ebidensyang iniharap, malinaw na si G. Dave Foster ang nag-iisang mandaraya sa kwentong ito. Malakas ang naging hatol. Nawalan ng lahat ng karapatan si Dave sa sanggol at ipinagbawal siyang lumapit sa akin at kay Dawn. Kailangan din niyang bayaran ang mga gastusing legal at isang kasunduan para sa emosyonal na pinsala. Nang umalis kami sa hukuman, niyakap ako ni Dawn nang hindi niya ako niyayakap mula pagkabata. "Ma, paano ka nakilala ng hukom?" "Umiikot ang buhay, anak," ang sagot ko. "At ang kabutihan ay laging bumabalik sa'yo kapag hindi mo inaasahan." 6 na buwan ang lumipas nang ipinanganak ang apo kong si Serenity, doon ko naintindihan na sulit ang lahat. Bumalik na ang tunay niyang pagkatao. Siya na ang mapagmahal na ina na alam kong kaya niyang maging. Isang hapon, habang inaalugan namin ang sanggol sa hardin ng aming bahay, tinanong ako ni Dawn ng tanong na matagal ko nang hinihintay. "Ma, talagang napatawad mo na ba ako?" Tinitigan ko siya, ang babaeng ito na napakalaking pagbabago sa napakaikling panahon na natutong pahalagahan ang tunay na mahalaga. "Napapatawad kita, Dawn," ang wakas kong sabi. "Ngunit mas mahalaga, natutunan mong patawarin ang sarili mo." Noong gabing iyon, habang naghahanda ako ng tsaa sa aking lumang basag-basag na tasa, naisip ko ang asawa ko at ang kanyang liham. Ginamit ko ang kapangyarihang iniwan niya sa akin ayon mismo sa inaasahan niya, hindi para saktan, kundi para protektahan at magturo. Natutunan ni Dawn na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa kontrol, kundi sa paggalang. At natutunan ko na hindi kailanman huli para ipaglaban ang iyong dangal. Habang nakatanaw ako sa bintana patungo sa hardin kung saan naglalaro ang apo kong babae,
Ngumiti ako. May mga laban na sulit ipaglaban at mas matamis ang lasa ng tagumpay kapag matagal bago ito dumating. Sa huli, hindi ko na kinailangang sumigaw para marinig. Kailangan ko lang alalahanin kung sino talaga ako at ipagtanggol ito ng may kapanatagan ng isip ng isang taong alam na nasa tamang panig siya ng kasaysayan. 5 taon matapos ang paglilitis, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ko na hindi ko kailanman inakala. Si Munting Serenity, na ngayon ay 4 na taong gulang na may masiglang mga mata ng kanyang ina at katulad kong pagkasuplada, ay tumatakbo sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro habang ako at si Dawn ay naghahanda ng pananghalian tuwing linggo. Lola Maeve, tingnan mo ang nakita ko, sigaw ni Serenity, na tumatakbo patungo sa akin na may hawak na dilaw na bulaklak sa kanyang maliliit na kamay. Maganda siya, mahal ko, sabi ko habang itinaas ko siya para halikan. Ilalagay ba natin ito sa florera kasama ng iba? Ngumiti si Don sa akin mula sa kusina. Sa mga taong ito, siya ay namukadkad sa isang pambihirang paraan. Bumalik siya sa pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang maliit ngunit matagumpay na kumpanya. At higit sa lahat, nabawi niya ang kanyang kusa sa pagtawa na naaalala ko noong pagkabata niya. Ma, may sulat para sa'yo, sabi niya habang iniabot sa akin ang isang eleganteng sobre. Mula ito sa pundasyong itinatag ko 2 taon na ang nakalipas gamit ang bahagi ng mana ng asawa ko. Ang tahanan at dignidad ay naging kanlungan para sa mga matatandang babae na nakararanas ng pang-aabuso o pagtalikurang pamilya. Ang sinimulan bilang parangal sa sarili kong karanasan ay lumago at naging isang bagay na mas malaki. Ano ang nakasulat? Tanong ni Don habang hinahaplos ang kanyang mga kamay sa apron. Inaanyayahan nila tayo sa pagbubukas ng 3 bahay, ang sagot ko. Naramdam ko ang malalim na kasiyahan na nagmumula lamang sa kaalaman na ang iyong sakit ay naglingkod sa mabuting layunin. Tatanggapin pa nila ang 15 babae. Sa mga nakaraang taon, nakatulong kami sa mahigit 50 babae na maibalik ang kanilang buhay. Ang ilan ay dumating, tulad ng sa akin, na pinagkaitang-kait ang kanilang dangal ng mga anak na walang pasasalamat o ng mga malupit na kamag-anak. Ang iba ay dumating ng mag-isa, walang pamilya, ngunit may katulad ding mga kwento ng pagtalikuran at pang-aabuso. Naputol ang aking mga iniisip nang tumunog ang kampanilya. Bumukas si Dawn upang buksan ito at bumalik na may misteryosong ngiti. Nanay, may bisita ka. Sa likod niya ay lumitaw ang retiradong hukom na si David Morales kasama ang isang eleganteng babae na may pilak na buhok. Ginang Maeve, bati niya sa akin na may mainit na ngiti na taglay niya mula pa noong bata siya. Nais kitang ipakilala sa aking asawa, si Elena. Ikinararangal kitang makilala, sabi ni Elena habang hinahawakan ang mga kamay ko. Marami na ang ikinuwento sa akin ni David tungkol sa iyo. Sabi niya isa ka raw sa pinakamahalagang tao sa kanyang professional na pagsasanay. Nag-e-exaggerate siya, sagot ko, pero labis akong naantig. Hindi, iginiit ni David. At iyon ang dahilan kung bakit gusto ka naming personal na imbitahan. Bibigyan ka ng parangal ng asosasyon ng mga retiradong hukom para sa iyong trabaho sa pundasyon. Hindi na iyon kailangan, sinimulan kong sabihin. Oo, kailangan, pinutol niya ang sasabihin ko. Ang kwento mo ang nagbigay inspirasyon sa marami sa amin na magnilay-nilay tungkol sa tunay na katarungan, ang uri na lumalampas sa nakasulat na mga batas. Pagkatapos silang umalis, umupo kami ni Dawn sa beranda habang naglalaro si Serenity kasama ang kanyang mga manika. Mas maganda kaysa dati ang hardin. Kumuha ako ng hardinero, pero ako pa rin mismo ang nag-aalaga sa mga African violet na gustong-gusto ng asawa ko. Alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa iyo, ma? Biglang tanong ni Don sa akin. Ano? Na hindi ka kailanman nanpakaitim ng kalooban matapos ang lahat ng pinagdaanan mo dahil sa akin. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi mo kailanman pinayagang patigasin ng iyon ang puso mo. Siyempre, nanpakaitim ako, inamin ko. May mga gabi na kinakain ako ng sama ng loob sa loob-loob ko. Pero tinuruan ako ng tatay mo ng isang napakahalagang aral sa liham niya. Ano ang itinuro niya sa iyo?
na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang baguhin ang sakit at gawing kapaki-pakinabang para sa iba. Tumango si Dawn, na unawaan niyang naranasan niya mismo ang pagbabagong iyon. Voluntaryo na siya ngayon sa pundasyon, ginagamit ang sarili niyang karanasan para payuhan ang mga kabataang babae na nahulog sa mga nakalalasong relasyon. Nalaman mo ba kung ano ang nangyari kay Dave? Tanong niya. Sinabi sa akin ng abogado ko, si Victoria, na lumipat siya sa ibang lungsod. Mukhang nagpakasal na naman siya. Tumigil ako, pinili kong mabuti ang aking mga salita. Sana'y may natutunan siya mula sa lahat ng ito, pero sa totoo lang, hindi ko na yon iniintindi. Hindi ka man lang ba mausisa? Hindi, tapat kong sagot. Natutunan kong may mga taong pumapasok lang sa buhay mo para magturo ng mga aral. Kapag natutunan mo na ang aral, maaari mo na silang pakawalan. Dumating na tumatakbo si Serenity, namumulang ang pisngi dahil sa paglalaro. Lola, ikukwento mo ba sa akin ang kwento ng matapang na lola? Paborito niyang kwento iyon, isang version na inangkop para sa mga bata tungkol sa nangyari. Sa version ko, nalaman ng lola na mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan at ginamit niya ito para protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang malaking masamang dragon. Muli, nagkunwari akong nagrereklamo pero itinaas ko na siya para ipahiga sa kandungan ko. Oo, at huwag mong kalimutan ang bahagi kung saan tinutulungan siya ng mabuting hukom. Habang ikinukwento ko na sa hindi mabilang na beses, naisip ko kung gaano kabaliw ang tadhana. Kinailangan kong mawala ang lahat para matuklasan kung ano talaga ang mayroon ako. Kinailangan kong maranasan ang pinakababa bago ko matagpuan ang tunay kong lakas. At pagkatapos ng masayang wakas, nagtanong si Serenity nang matapos ako. Masayang wakas ang sagot ko. Nakamit ng matapang na lola ang kanyang masayang pagtatapos. Nakamit mo ang iyong masayang pagtatapos, lola, sabi ni Serenity. Lumlingon ako. Inaayos na ni Dawn ang hapagkainan para sa hapunan. Namumukadkad ang hardin. Nasa bisig ko ang aking magandang apo at ang liham mula sa pundasyon ay nangakong tutulungan pa ang mas maraming kababaihan. Oo, mahal ko, ang sagot ko. Ginawa ko. Nang gabing iyon, matapos kong ihiga si Serenity, umupo ako sa paborito kong armchair na may kasamang tasa ng tsaa at ang mga liham na dumarating linggo-linggo mula sa mga kababaihang natulungan namin. Isang matandang babae, 75 anyos, ang nagpasalamat sa akin dahil binigyan ko siya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang abusadong anak na lalaki. Isang 80 anyos na babae ang nagsabi sa akin na nabawi niya ang kanyang bahay matapos subukang lokohin siya ng kanyang mga apo. Bawat liham ay patunay na ang aking karanasan ay nagkaroon ng layunin na mas malaki kaysa sa sarili kong sakit. Umupo si Dawn sa tabi ko na may sariling tasa ng tsaa. Anong iniisip mo, ma? Tungkol sa tatay mo, umamin ako. Napakalaki ng ipagmamalaki niya sa mga nagawa natin. Sigurado akong pinapanood niya tayo, bulong ni Dawn. At tungkol sa'yo, ipinagpatuloy ko, napaka-proud ko sa babaeng naging ikaw. Nakatuto ako sa pinakamahusay, sagot niya habang hinahawakan ang kamay ko. Naupo kami ng tahimik, ninanamnam ang katahimikan ng gabi. Sa kalayuan, maririnig ang mahinang ingay ng lungsod. Ngunit dito, sa aming hardin, bumuhos ang kapayapaan. Mahal kita, ma, bulong ni Dawn. At mahal din kita, mahal, ang sagot ko. Mahal kita palagi, kahit sa pinakamadilim na sandali. At totoo nga iyon. Ang pagmamahal ng isang ina ay nalalampasan ang mga sugat, pagkadismaya at pagtataksil. Mas matibay ito kaysa sa pagmamalaki, mas matagal kaysa sa sama ng loob, at mas makapangyarihan kaysa sa anumang kapalaran. Nang gabing iyon, mahimbing akong natulog, walang bangungot, walang alalahanin. Natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Ang kapayapaan ng pag-alam na nagamit ko ng matalino ang pangalawang pagkakataon ko. Sa huli, hindi ito tungkol sa kung magkano ang pera ko o kung gaano karaming kapangyarihan ang nagamit ko. Ito ay tungkol sa pagbabagong anyo ng aking sakit tungo sa layunin, ng aking kahihiyan tungo sa lakas, at ng aking karanasan tungo sa karunungan para sa iba. Natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat, hindi kailanman huli para ipagtanggol ang iyong sarili.
hindi kailanman huli para baguhin ang iyong kwento.